Makikita si Cataleya sa library na nagbabasa ng isang makapal na libro na kulay itim. Napakaseryoso nitong magbasa. Pumasok si Lumen sa silid-aklatan at tiningnan ng binabasa ng bata. "Nandito ka pala, anak. Ano ang binabasa mo?" Hindi sumagot si Cataleya dahil titig na titig siya sa larawan na nasa kanyang harapan. Larawan ito ng isang kwintas na kaparehas ng kwintas ni Doktora Elisa. "Yaya, tingnan mo itong kwintas oh. Ganito yung nakita kong kwintas na suot ni Doktora Elisa." "Patingin? Sigurado ka bang ganitong nakita mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin noong una?" tanong ni Lumen. "Kasi yaya, hindi ako sigurado na kaparehas ito ng kwintas ni Elisa at napansin ko rin masakit sa matang refleksyon nito." "Hayaan mo at kakausapin ko ang papa mo tungkol dito," sagot ni Lumen. "Yaya, ano ba kasi ang ibig sabihin ng kwintas na to? Bakit may kakaibang epekto sa aking mga mata?" Ang kwintas sa isang uri ng bertod na nagpapahina sa mga katulad nating may kakaibang kapangyarihan. Lalo na ikaw at namana mo sa papa mo ang pagiging isang... Napatigil si Lumen sa kanyang sinasabi. Kamuntikan na niyang sabihin sa bata ang lihim ng pamilya. Kabilin-bilinan kasi ni Marcos na huwag munang sabihin ng buo ang tunay nilang pagkatao para na rin sa kanilang kapakanan. "Yaya, anong naman ako kay papa?" "Ituloy mo, yaya. Naman ako bang pagiging matalino niya at kakayahang magpagalaw ng mga gamit? Yun ba yun, yaya?" "Oo, Cataleya. Tama ka. Namana mo ang katalinuhan ng iyong papa at iyang kakaibang kakayahan mo na yan." Nakahinga ng malalim si Lumen dahil hindi niya alam ang isasagot sa bata. Mabuti at siya na rin mismo ang sumagot sa sariling tanong. Nabawasan tuloy ang kanyang kaba. Hindi pa panahon upang malaman ng kambal ang buo nilang pagkatao. Iniwan ni Lumen si Cataleya sa loob ng silid-aklatan. Agad naman siyang nagtungo sa opisina ni Marcos at nadatnan niya roon kasama si Elisa. Inis na umalis si Lumen at binalikan ng alaga sa silid-aklatan. Samantala, sa loob ng kumbento ng mga madre, ay hindi mapakali si Sister Josie. Nakakaramdam ng panlalamig. Ibinaba niya ang binabasang libro at agad tumayo upang magtungo sa munting kapilya. Gusto niyang mapag-isa at magdasal. Sa bahay naman ni Kalupo ay nag-uusap sina Sita at Samuel. May nakapagsabing pinipilahan daw yung pwesto ni Cateryo at Marisa. At noong hinarang ko ang isang nakabili ng karneng paninda nila at tinanong ko kung anong espesyal sa karne, ay malinamnam raw ang lasa nito at madaling palambutin. Saad ni Samuel. Kung ganun ang dahilan ng mga bumibili sa kanila, ay kailangan na rin nating umangkat sa supplier nila. Nang sa gayon ay hindi naman tayo mahuli sa benta, sagot naman ni Sita. May isa pa akong napagtanungan kung anong parte ng karne ang palagi niyang binibili. At ang isinagot, lahat ng parte raw walang pinipili. Mas masarap pa raw sana kung mas maraming lamang loob. May pagtatakang dagdag ni Samuel sa sinabi. Bakit hindi natin itanong kung sino ang supplier nila? Para makakuha rin tayo. Mungkahi ulit ni Sita. Tama ka, Sita, sagot ulit ni Samuel. Narinig ni Kalupo ang usapan ng dalawa at nagmungkahi ito. Ano kaya kung magtinda na lang kayo ng gulay, kesa naman malugi kayo sa mga paninda ninyo? Siyong Lupo, mas malaki kasi ang kita sa karne. Pero sige, gagawin namin yan hanggat mahina pang benta, sagot naman ni Sita. Isang umaga ay masayang-masaya ang isang babae dahil dumami raw ang parokyano ng kanyang bahay kainan.
Hindi niya raw mapigilan ang pagpasok ng mga tao, lalo na tuwing gabi. Ang kwento niya, dati naman ay halos hindi nagagalaw ang mga nilulutong pagkain. Ngunit mula noong bumibili na siya kay Kateryo ng karne, ay dumami na ang kumakain sa tindahan niya. Marami ding nag-uuwi ng pagkain kaya dinamihan na niya ang niluluto sa isang araw. Dahil sa nalaman ni Nasita, ay naikwento nila ito kay Kalupo. Kinabukasan, ay hindi nagdalawang isip na pinuntahan ni Kalupo ang kainan. Malayo pa lang, ay naaamoy na niya ang mabahong amoy sa paligid, para itong nabubulok na laman. Hindi rin naitago sa mga mata niya ang kakaibang itsura ng mga kumakain doon. Para silang mga hayop kung kumain. Sobrang takaw nila. Ngunit ang mga nakikita niya ay hindi nakikita ng may-ari. At ibang normal na kumakain at tanging siya lamang ang nakakakita. Mahabaging Diyos, anong uri ng mga nilalang ang mga to? Naitanong niya sa sarili na may pagtataka. Ang kanyang mga tingin ay hindi nakaligtas sa isang lalaki. Biglang bumaling sa kanyang isa at nagwikang, "Huwag mo kaming palayasin. Gusto lang namin kumain at nagbayad kami." Tiningnan ni Kalupo ang mukha ng lalaking nagsalita. Normal naman itong kausap nung una. Ngunit nung magsalita ulit, ay napansin ni Lupo na nahuhulog na ang bibig nito at tabingi na rin. Tumitig lang siya sa lalaki at tumuloy na sa paglalakad. Umuwi agad si Kalupo at ibinalita kina Samuel at Sita ang natuklasan. Hindi makapaniwala ang dalawa noong ikwento ni Kalupo ang mga nasaksihan. Ibig sabihin, bumalik ang mga aswang, wika ni Sita. Napalunok naman si Samuel sa sinabi ni Sita at saka nagsabing, "Kailangan na nating maghanda." Oo, kailangan na nating mas maagap ngayon dahil tiyak kong mas lumakas pang kanilang kapangyarihan. Dahil kaya na nilang bulagin tayo sa katotohanan, sabi ni Kalupo. Tumayo siya at binuksan ang kahon na matagal nang nananahimik. Inilabas ulit ang punyal na may nakaukit na simbolo. Inilabas din ang 4 na maliliit na bote na naglalaman ng langis na kumukulo kung may aswang sa malapit. Ibinigay ni Kalupo ang tig-isang bote ng langis kina Samuel at Sita. Dalhin ninyo ito palagi para may proteksyon kayo. At yung mga suot nyong agimat na kwintas ay huwag ninyong tanggalin sa mga leeg ninyo. Malaking maitutulong yan upang hindi kayo saktan ng aswang. Malaking palaisipan kay Kalupo kung sino ang namemerwisyo dahil 10 taon na ang nakalipas mula noong napalayas nila ang 2 pinuno. Kung sakali mang bumalik sila, ay nasaan sila? Isang umaga ay kausap ni Lumen si Francesca. Nagtatanong ang bata kung bakit galit na galit si Cataleya kay Doktora Elisa. Ang isinagot ni Lumen ay dahil nararamdaman ng kakambal niya ang masamang balak ni Doktora Elisa sa pamilya nila. Nagbabalat kayo lang raw si Doktora Elisa na mabait. Ang katotohanan raw ay kalaban siya ng pamilya. Hindi rin kasi lingid sa kaalaman ni Francesca na mayroon silang kakaibang kapangyarihan. At pinakiusapan siya ng kanyang papa na huwag ipakita sa tao ang kapangyarihan nila. Ang tanging alam ng kambal ay espesyal silang mga bata. Kaya sila lumipat ng lugar dahil ayaw ng ama na malaman ng pamahalaan ng pagkatao nila at baka pagkaguluhan. Naglalaban ang isip at puso ni Francesca. Isa lang ang sinasabi sa sarili, mag-ingat. Huwag kang basta magtitiwala sa doktorang iyon, Francesca. Baka malaman niya ang tunay ninyong pagkatao at siya pa ang maging sanhi ng pagkawasak ng pamilya ninyo. Kaya mag-ingat ka, anak. Biglang pumasok si Cataleya sa loob ng silid na kung saan nag-uusap sina Yaya Lumen at Francesca. Yaya, gusto kong kumain. Nagugutom ako at bigyan mo ako ng special na juice ha. Pakiusap ni Cataleya sa Yaya. Nagkatinginan naman ang magyaya na nag-uusap kanina dahil sa biglang pagpasok ng bata. Halina kayo at gagawa ako ng pagkain ninyo sa kusina. Antayin niyo ako roon sa mesa, sabi ni Yaya Lumen. Hindi, Yaya.
Dito muna kami ni Francesca. Ikaw na lang ang tumuloy sa kusina. Tawagin mo na lang kami kapag tapos ka na ha. Ngiting sabi ni Cataleya sa yaya. Pagkalabas ni Lumen ay tumingin si Cataleya kay Francesca. At noong masiguradong nakapasok na si Yaya Lumen sa kusina ay nagsimula na itong magsalita. Francesca, alam mo ba ang sabi ni Yaya Lumen ay masamang hangarin ni Doktora Elisa sa atin? At yung kwintas niya ay pangontra sa katulad nating may lihim na kapangyarihan? Tanong ni Cataleya kay Francesca. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Yaya Lumen? Paano kung mali pala? Paano kung walang alam si Doktora Elisa at nagkataon lamang na may kwintas siyang pangontra sa katulad natin? Sagot ni Francesca. Kaya nga mag-ingat tayo ng mabuti, Francesca. Iwasan natin ang pagiging mabait sa kanya. Dumistansya na lang tayo. Ganun lang yun. Sabi naman ni Cataleya. Sige, sabi mo yan Cataleya ha. Mag-ingat na lang tayo. Pagtatapos si Francesca sa usapan nila dahil sabay na itong tumayo pagkasabi niya yun. Noong nasa hapagkainan na ang dalawang bata, ay umupo na rin si Yaya Lumen sa tabi ni Cataleya. Naglagay siya ng pagkain sa bata, ngunit hinayaan lang niya si Francesca na kumuha. Sige na, kumain na kayo. Masarap yung inihanda ko. Galing yan kay Caterio. Pagkarinig nila sa pangalan ni Caterio ay ginanahan sila sa pagkain. Sa labas naman ng kumbento ay makikita sina Sister Josie, Sister Teresa, Kalupo, Doktora Elisa at sina Samuel at Sita. Tinawag ko ang inyong atensyon dahil parang nagbalik na ang matagal na nating hinihintay. Sila ay bumalik hindi lang natin napapansin dahil siguro lihim silang gumagalaw na hindi natin nalalaman dahil walang nagaganap na krimen. Maingat sila sa kanilang mga hakbang kaya hindi natin sila namalayan. Mahabang paliwanag ni Sister Josie. Sister, nung nakaraan, di ko na kasi matandaan kung anong eksaktong araw yun. May napansin ako sa labas ng ospital. Isang babaeng nakabelo ng itim na nakamasid sa akin. Nagtaka ako nung una. At nagtaka ako kung anong ginagawa niya sa labas. At isa pa, nakakakilabot ang itsura nito dahil sa suot niya. Lalabas sana ako upang itanong kung may kailangan siya ngunit bigla itong nawala sa aking paningin. Kwento ni Elisa. Di lang ikaw ang nakakita, Elisa, ako rin. Nakita ko na rin ang babaeng sinasabi mo. Naisip ko tuloy, baka may kinalaman siya sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating lugar. Pagkukwento rin ni Kalupo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin dahil nakita ko na rin ang sinasabi ninyong babae. Dagdag pa ni Sister Josie. Sa tingin ko po, may ipinapahiwatig ang babaeng nakaitim. Maaaring nagbabanta o nakikiramdam lang. At kung sino man siya, humanda siya dahil hindi titigil sa Samuel upang makilala siya. Sabay tingin kay Samuel na noon ay nakatitig kay Elisa. Ha? Bakit ako? Baka tayong lahat, hindi lang naman ako ang may gustong matalo ang aswang na yun. Pagrereklamo ni Samuel, sabay irap kay Sita na halata na namumutla ito. Natawa naman si Elisa dahil nahalata pala niya ang kanina pa ay nakatitig na si Samuel sa kanya. Ang usapang iyon ay hindi nagtagal dahil sa isang sigaw sa labas ng kumbento. Ano kaya ang nangyari? At sino ang sumigaw? Malalaman sa susunod na upload natin, mga kapatid.